Mayong buntag mga kaigsuonan, karon Lunes o balik ta sa atong mga gibayaan nga pag-interpret sa kasulatan ni Paul sa Book of Hebrew. Giingon ko na nga ang Hebrew is the last book or the last manifestation of Paul aron magpamilin-bilin si Paul sa tinuod nga ah, counseling o tinuod na gyud nga iya pagpahimangno kanato nga buhaton tagyod ang tanan nga light sa plano sa kaluwasan nga iya gi expound ug iya gi interpret through interpretation. So mga kaigsonan kining libro nga ato gina discuss karon mao ni siya ang palamilit sa light sa plano sa kaluwasan nga ginapangbilin-bilin ni Paul samtang iya gina saysay kanato ang tinuod nga buhato nato nga mga hintel o mga katawhan sa kalibutan sama sa mga Israel nga una nga gitawag sa Ginoo apan wala nag-alinggat, wala nagdawat sa light sa plano sa kaluwasan tungod sa ilang pagka-iskriba og parisiyo nga ang ilang igdulongog nawala sa direksyon sa Ginoo o gikalimtan nila ang balaod. Og dili sila mag-intindi og dili sila mag-tuon hard study og ilagay kalimtan ang mga punto nga ginahatag ni Moses sa panahon nga ang light sa plano sa kaluwasan gidiscuss ni Moses gikan sa Genesis paingon sa Deuteronomy. Ang 5 ka libro ni Moses nga mao ang foundation sa pagsaysay sa light sa plano sa kaluwasan, pag-abot ni Jesus, repeat ni Jesus, iyagi pasabot ang tinuod yun nga light nga ginadiscuss ni Moses. Og ang mga katawhan wala nakaintindi. Gamay lang ang nakaintindi. Mga apostles, pero ang uban sa ila dili pod na dutlan og tinuod, dili na converter og tinuod, kung dili ang uban sa ila na influensya sa teaching sa mga iskriba og parisiyo nga mga great pretender og mga high pride og gikalimtan nila ang mga testimony ni Moses nga mao ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. So karon mga kaigsuonan ato kani tinud-on nga pagsabot kining katapusan nga libro ni Paul nga ang tanan nga light nga ginasaysay ni Paul maupod na ang light nga ginasaysay ni Moses, maupod na ang light nga ginasaysay ni Ginoong Hesus. Kay ang tanan nga ginasulti ni Ginoong Hesus quoted from the light of Moses. Ang tanan nga ginasulti pod ni Paul quoted also the light that preached by Moses or messages of Moses. Kay ang kasulatan mga kaigsonan wala ni siya gausab-usab, wala. From Genesis down to Revelation, maora na sa gyapon ang ginatudlo sa Ginoo sa mga angels nga isulti sa mga prophet ug ang mga prophet gisulti sa katawhan. Maora na siya walay lain nga light nga direksyon. One lane lang ang light sa plano sa kaluwasan. Isa ra na ang iyang learning points. Ang PowerPoint siya, isa lang na ka direksyon. Walay lain ang light sa plano sa kaluwasan. Walay fundamental doctrine nga ginabuhat sa mga religion. Wala na sa Biblia. Wala na sa kamatuoran nga naa sa light sa plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan, wala nagsulti nga magpundok og religion ug maghimo fundamental doctrine. Ang light sa plano sa kaluwasan, gikan na sa Genesis 3:15 nga gina-expound ni Moses. May tungod sa blood shedding nga mao ang remission of sin.
Ang bloodshedding dili na siya kaluwasan diretso. Ang bloodshedding is only for the remission of sin, meaning gitagaan tag pabor, favor, not salvation yet, only favor, propitiation. Basahan nyo ang Romans 3:25. Ang propitiation or favor nagsugod sa Genesis 3:15, human ang tao nakasala. Pagkahulog ni Adan ug ni Eva sa pagpakasala, diha dayon sa Genesis gi-reveal ang Genesis 3:15. Si Adan ug si Eva nakasala dira pud gihapon nga chapter sa chapter 3 of Genesis. Pag-abot sa ilang sala dira sa verse chapter 6 and 7, dira nakasala sa chapter 2 dira og sa chapter 3 dira nakasala si Adan og si Eva. Dira nagsugod ang ilang pag entertain kay Satanas. Chapter 3 and chapter 2 and chapter 3 na makita dira ang tentasyon ni Satanas og dira nahulog si Adan og si Eva. Diha dayon pagkahulog nila sa verse 15, nahulog sila sa chapter 3, 6, 7. Ang verse or verses from 6, 7 down to 8. Diya makita ang kasaysayan nga nahulog si Adan o si Eva. From Genesis 3, verse 6, 7 to 8. Pag abot sa 15, Genesis 3, verse 15, diha dayon, gi-reveal sa Ginoo ang favor. Unsa man ang favor? Muna sa ang grasya nga gitagaan chance ang tawo on condition nga ang balaod nga maong will or karakter sa Ginoo nga ilagi tamas-tamasan nahubo dayon ang righteousness of the law nga ilagi na panapot, nga ilagi na sulob bilang garment nila ang righteousness of the law nga maong karakter sa Ginoo. Kay sila mga perfect pagbuhat sa Ginoo. Adam and Eve were perfect like angels. But because of the freedom of choice, gipili nila ang gambulness. Nagambol si Eva kay basi tinuod ang sulti sa yawa, mayo na lang nga mahimo pud siya creator like God. Mo nang iyang perception ni Eva. Nagambol siya sa sulti sa yawa. Kaya ang yawa nagbakak nga kung mukaon sila, masama sila sa Ginoo nga gamhanan. So nagambol si Eva. Mao na sang gitawag nga freedom of choice. Kay kung ang tao walay freedom of choice, dili sila makasala kay twison sila sa Ginoo. Lubagon ang ilang utok nga dili gyud magpakasala. Apan kay ang Ginoo is a God of justice, is a God of peace and order. So everything was done according to the principle of the law, which is the character and the will of God based on freedom of choice. Muna nga, nakasala si Adan o si Eva, ang Ginoo may giandam siya nga gitawag grasya. Muna sa ang secret thing belongs to God. Nana sa episode chapter 3, basahan nyo. Secret thing belongs to God, mauna sa ang grasya nga giandam sa Ginoo. In case ang tao mahulog sa sala, i-reveal niya ang pabor or propitiation nga chance nga hihatag sa tao aron ma-rescue ang image of God or the lost image which is the humankind. So mao na sang pagsabot sa Biblia nga lalom nga mo na sang gitawag sa mga terminology sa dire sa yuta gitawag nga theology. Pero ang Biblia wala nagisgot og theology. Ang tao na lang kay may frontal lobe, may assessment, may thinking power which is finite mind. So naghimo og mga terminology gitawag nga theology. Sa mga scholars, naghimo pud silang theology katong mga scholars nga nag-translate sa from Greek to English
Kining King James Version, mga bright to sila nga scholar, dili to sila scholar nga mga pareho aning mga gapairon ingnon nga kuno mga tao sa Ginoo pero tao ni Satanas. So ang mga scholars nga mga bright sa una nga Dios nun kaayo, concentrated gyud sila sa ilang pag-study sa Ginoo. Gitawag na nila nga hermeneutics, meaning true interpretation, correct interpretation of the Word of God from scrolls translated to English and formed into a book, so-called Bible or Gracia or manifold wisdom of God for the propitiation for the humankind in order to study hard and to listen and to understand and to confess or accept there in their mind and there in their heart to be rooted in their heart. Muna sa ang righteousness by faith. 10 commandments is written in your heart, put in your mind, written in your mind, put in your heart, so that you will know that there is God. And God also, He will know, or He will know that this individual accepting the light of the plan of salvation known as righteousness by faith, the 10 commandments written in the heart and put in the mind, written in the mind and put in the heart, God will know that you are His people. You are His man or you are His people. Kining study sa light sa plano sa kaluwasan. Kasabot what is righteousness by faith, what is faith all about, what is law, grace, and covenant, what is love, faith, and obedience. Tabernacle, word, and baptism, and crucifixion of Jesus about the blood shedding as for the remission of sin. Mula na sa ang intindihon mo. Kung maintindihan mo na tanan ang iyang wide explanation, true correct, high explanation, true correct, depth explanation, true correct, interpretation, pointing to the spiritual level, connected to heaven in a higher form. Muna siyang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Dili kay mag-create og mag-establish og religion og maghimog fundamental teaching og maghimo og mga teaching of man, philosophy of man, doctrine of man. So si Paul gitawag yan na nga rioting and drunkenness, chambering and wantonness. Mga lawless, mga fake, mga walay check and balance, mga ignorante sa light sa plano sa kaluwasan. Munang gitawag na ni Paul nga drunkenness. Giinom nila ang tanan nga unod nun nga concept, unod nun nga doktrina, unod nun nga mindset, unod nun nga enticing word, pag-ulog-ulog sa mga katawhan nga kuno tao sila sa Ginoo, pastor sila, presidente sila, worker sila, elder sila sa ngalan sa Ginoo. Pero ang ilang gisimba sa ilang background, deception ni Satanas. Ang ilang mga teaching, puro mga baliskad, puro mga binakak, puro mga walay direksyon paingon sa light sa plano sa kaluwasan. Mao na ang tanan nga religion. Dili mo kakita sa isa ka religion nga sulti mitungod sa light sa plano sa kaluwasan. Ayaw mo pagtuo na maingon sila nga ang Ginoo is God. Ang Ginoo is kind. Ang Ginoo is merciful. Ang Ginoo magtubag sa inyong pangaliya. Unsay inyo pangayoon, ihatag sa Ginoo. Ayaw po magtuo na. Muna ang mga strategy ni Satanas sa butang sa ilang mga dila o mga pulong nga nindot paminawon, murag tinuod. Pero, kung imo gud i-assist maayo o imo tan-awon ang Biblia, tan-awon nimo ang light sa Biblia, layo ra ang message sa Bible. Ang Ginoo wala nag-ingon. Wala nag-ingon ang Ginoo nga ulog-ulogan siya. Daygon siya nga maoray isulti mo sa katawhan aron ang katawhan
magtuo niya. Wala nag-ingon ng Ginoo ana. Unsay ingon sa Ginoo? If you want to follow me, study about me. O if you want to go to heaven, you know these requirements. This is your lacking. Keep the commandments. Mao na lang ingon sa Ginoo. Then before Christ went up to heaven, giingnan niyang mga apostoles, this gospel shall be preached into the world. Wala sa nangingon nga, you minister, you religion, make your own topic, and preach into the world. Wala. Ingon niya, this gospel. Unsa man ang gospel? Kining light sa plano sa kaluwasan from Genesis to Malakay and from Matthew to Revelation, the right up of the prophets, the right up of the apostles, and the right up of Paul. Maula na siya ang iwali. Unsaon mo pagwali? Maghimo kag topic o magpaborit ka nga daghan ka research, magpaborit ka nga nag-eskwela kag theology, magpaborit ka nga nagseminar ka sa daghang seminar nga seminar ni Satanas. Wala na ginadawat sa Ginoo. Ang ingon lang sa Ginoo, this gospel shall be preached into the whole world. This gospel, unsa man ang gospel? Ang light sa plano sa kaluwasan from Genesis to Malakay and from Matthew to Revelation, isa ra na siya ang direksyon, isa ra na siya ang kamatuoran, isa ra na siya ang light. Tun-e maayo ang right up ni Moses from Genesis to Deuteronomy. Tun-e ang right up sa mga prophet. Human ni Moses, nagsunod-sunod ang mga prophet, daghan. Ezekiel, Isaias, Jeremiah, Daniel, daghan ang nagsunod-sunod ng mga prophet, human ni Moses. Tun-e, kay ang tanan nga sulti sa prophet from Moses, gasinkronos na tanan. Ang light ana, one direction lang, centered to the principle and virtues of the law. All the right up of Moses, all the right up of some apostles, all the right up of so many prophets, all their lights, only one in direction, one lane, synchronous to the right up of Moses, prophets, and apostles. Wala na nag-usab. Ang nag-usab lang ang concept ni Satanas nga gi-inject sa mga tao aron ma-deceive ang ilang utok satanik. Pag ingon ni Satanas nga gamita ang Bible, pero ayaw pagsulti nga ang balaod matuman sa tao, kay ang balaod perfect ug ang tao makasasala nga walay perfect. Maunang message ni Satanas sa tanang mga religion. Si Satanas nag-instruct sa tanang religion nga gamiton ang Bible, gamiton ang ngalan ni Jesus, gamiton ang tanan nga berse sa Biblia, pero mauni inyong pagwali. Ingon ni Satanas, ayaw isulti nga ang Bible, ang kamatuoran centered to the law, kay ang balaod, the law is very perfect. So, ang tao dili maka-perfect. So maunang imo iwali nga walay tao nga makatuman sa balaod, kay ang balaod perfect, ang tao dili perfect, makasasala. Mao nang ingon ni Satanas, ang inyong buhaton mao ni maghimo mong topic, i-interpret nyo ang Biblia nga malipay ang katawhan. So mo nang ilang interpretation, puro kalipay sa katawhan nga gawali ilang pastor, nga ang pastor kapasalig, nga tanan kita, basta gatawag ta sa Ginoo, maluwas kita, kay ang Ginoo, nagapaabot ka nato, nga magbag-o ta, kay iya ta nga, dalon sa langit. Kita mo na kagago? Mao ba na ang message sa Biblia? Nga dalon ka sa langit, kay nagtuo ka na sa Ginoo, nga wala kay nag-una-una, unsay buhaton mo, unsay requirement sa Ginoo, para maluwas ka? Wala nang ingon ang Ginoo nga ang kaluwasan dawat limpyo. Uy, gago. But asa na sila nagtuon sa ilang Biblia ni Satanas? Hoy, ang King James Version among basahon nyo o i-interpret nyo ang thought. Biblically speaking, pointing to the higher form,
interpret the Bible spiritually label, not worldly. Tungod sa unod nga gi-inject ni Satanas, gigamit niya ang fleshly direction, fleshly manner, because of flesh, lust of the flesh in their heart, and mindset of the devil, and concept of the devil, perception of the devil, because the devil sustain and control all the teaching of the scribes and the Pharisees and the Sanhedrin until today. It was modernized by the devil, so-called religion. Ya, mao na sa ang kopya sa mga Sanhedrin o mga Skriba o Pariseo. Kining mga religion, gapa believe nga mga tao sa Dios, gawali sa Ginoo, great pretenders nga kuno Dios non ang ilang pulong, kuno palangga sila sa Ginoo, ang magtuo sa ilang wali, maluwas kay ang Ginoo. Nagluwas na kay giluwas kita sa dugo ni Ginoong Hesus. Kita mo na kalami paminahon, oy conditional ang kaluwasan, dili dawat limpyo. Basaha ang write-up ni Paul aron maintindihan nyo ang tibuok nga light sa plano sa kaluwasan. Basahan nyo tarong ang mga write-up sa mga prophet from Moses down to Malakay, the last prophet. Basahan nyo tanan unsa ang direksyon sa light sa plano sa kaluwasan nga walay tuis-tuis. Walay liko-liko. Walay crooked teaching. Straight ang light sa plano sa kaluwasan from Genesis down to Revelation. Walay crooked. Straight na siya. Pointing to the higher form, enveloped by the principle and virtues of the law, which is Christ. The law is the foundation of creation, which is Christ. The law is the center of the government in heaven to establish peace and order. Because there is no government shall exist without the law. Because the law is amenable to order and peace. And that is God. That is the basis of infinite power of God. Peace and order in terms of the law. The law is God. Mo nang intindihan ninyo kung unsa ang light sa plano sa kaluwasan. Dili ang light ni Satanas nga naa sa mga utok ani mga preacher ni Satanas nga waay kasabot sa ilang ginapanulti. Gamit nila ang Bible, gamit nila ang Ginoo, gamit nila ang teksto sa Biblia, pero ang ilang interpretation giditor ni Satanas. Murag tinuod paminahon, pero there is a slight direction and their teaching is enticing word and became a crooked preacher. Mao na sang tinuod nga nay sa Biblia nga wala gimasabti sa tibuok kalibutan ang tibuok nga light sa plano sa kaluwasan kay gi-detored ni Satanas, gi-deceive ni Satanas o gi-adapt sa mga religion nga kaliwat sa mga Sanhedrin o Skriba o Pariseo because Satan controlled their mind and sustained their mind, the teaching of satanic, and nowadays became a modernized name, so-called religion. Mo nang mga Skriba o Pariseo gitawag na karon religion. And religion is the most outstanding program and services of the devil, and all religions under the umbrella and wings of the devil. So mga kaigsunan, padayon ta diri sa ato nga Hebro. Giingon ko na kining Hebro, mao ni sa ang last book ni Paul nga gihatag nga light kay Paul nga i-review ang message ni Moses nga digto ang tanan nga gisaysay nga direksyon sa light sa plano sa kaluwasan. Kung basahon nyo ang teaching ni Moses, na ay terminology dira ang gitawag nga workmanship of the Lord. Workmanship of God. Meaning, ang Ginoo gauban kay Moses nga straightforward ang light o ang PowerPoint of the learning points of the light of the plan of salvation through the guidance of Jesus known as
workmanship of the Lord. That's why God told Moses to make a sanctuary or tabernacle, and all the proceedings inside the tabernacle representing Christ to come. Before Christ came 4 BC, it was already given to Moses all the system of all the presence of God in his workmanship with Moses. That's why na ay 10 commandments inside the most holy place. And the 10 commandments was given of its ark. I mean, Moses made the ark where the 10 commandments there inside. So the 10 commandments had its own specific ark to be protected as a delicate thing, to be protected as a special message from heaven, the 10 commandments, known as the remedial system, known as the propitiation or grace. Mo ng 10 commandments, mo na sang grasya, mo na sang propitiation, mo na sang plan of salvation's light. Pinaka-delicate, pinaka-importanteng butang, special thing to be learned and to be understood and to be confessed, because the 10 commandments during the time of Moses was the presence of Christ inside the most holy place and inside the ark of the testimony, which is the 10 commandments. Mao na sa ang punto nga pinakalalom nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga magwawali sa mga religion nga gapaeron engnon nga kuno tao sa Ginoo. Gamit-gamit pa sa term nga theology, study about God. Okay, ato aksipon ang term nga theology kay study about God. But do you know the meaning of real study about God as far as the light of the salvation is concerned? Kabalo ba mo sa tinuod yun nga deep understanding, deep PowerPoint, deep study when you use the term theology? Yara na sa mga bright individual nga naghimo silang terminology nga theology when they study the Bible. Pero kining mga religion, wala kasabot unsa ng theology. Gigamit-gamit lang nilang theology kay nagbasa sa Biblia og nagpractice og wali og naingon na dayon nga pastor, tao na kuno sila sa Ginoo. Wa gani kasabot unsay ila ginawali. Ang ingon sa Biblia, walay religion diri og walay topic. Ingon lang sa Biblia sa mga apostles. Ingon ni Christ, si Christ mismo ang nagsulti. This gospel shall be preached into the whole world, then shall the end come. Wala sa ingon nga, this gospel will form a religion, and religion will preach his own topic, and his topic will save the whole world. Wala! Pagkabugo nimo, pagkagago nimo. Wala na diri sa Biblia nga maghimog religion o ang religion maghimo og topic o ang topic iwali kay mao na ang makawaluwa sa tao. Wala. Kagago nimo, asa man ka basa diri nga gahimo-himo kag religion og magtapik-tapik o magwali dito sa babaw, gamiton mo ang Ginoo. Abi mo nahamuot ang Ginoo, the Lord is still in anger. And the Lord still He hold back his anger because he has the calendar when to judge the executive judgment this sinful world. This hard-headed and stiff-necked people in this world. May kalendar ang Ginoo kanus aya i-impose ang executive judgment through the lake of fire. Muna nga ang Ginoo gi-hold back ya lang ang iyang kasuko hantod karon.
Kay naapay mga tao nga agad sa Ginoo. Naapay mga tao nga hulat sa Ginoo nga magsabot sa tinuod niya nga mensahe. That's why dira sa Book of Rome naa dira si Prophet Elijah o Elisa. Naa sa dira nag-ingon sa nakig-istorya sa Ginoo, ingon niya nga, Lord, ang tanan nga katawhan nga naga tawag sa imong ngalan, gipanggukod nila na hurot nagkamatay, ako na lang isang nabilin. Mo nang iya nga pasangil sa Ginoo aron nga mag-atensyon ang Ginoo sa iya na diskubrihan ni Elijah. Pero ang Ginoo nagtubag. Unsang tubag sa Ginoo? Dili man ma-deceive o dili man basta-basta nga sultihan ni Elijah si Jesus o ang Ginoo sa iya lang kaugalingon nga concept nga ang Ginoo wala kabalo. Ang Ginoo nasayod na nga daan before si Elijah nakig-istorya sa Ginoo nga kana ang iyang mga allegation. Muna nga kuno gihurot na pamatay, siya na lang nabilin ang katawhan sa Ginoo. Pero ang Ginoo nagtubag sa iya. Ayaw ka bala ka, Elijah. Kay I know, ingon ang Ginoo. Nakabalo ko. Naapay mga katawhan. 7,000. Oh, right. I think that is 7. Nana sa Book of Rome. 7,000 men. Ingon niya, 7,000 people who follow me and did not bow to Baal. Idol worship. They didn't accept idol worship and didn't bow to Baal. Napay mga 7,000 nga nabilin. O na mga kaigsunan, kanang statement sa Ginoo to be edified and to be interpret pointing to the higher form and spiritual level. Naa pa say mga tao nga nabilin, naa pa say mga tao nga nabilin nga iya ginaagad-agad mo nang ang prophecy nga sign of second coming. There are signs of second coming. Ang number 1 nga sign nga itanga tanang atong ulo og magpamalandong na ta kining gira sa Israel. Kaya ang Biblia nag-ingon, kung ang Israel tabangan na sa tibuok nga nasod nga awayon na ang ilang kaliwat, diya na makam-in ang Ginoo. Pero wala ta nasayod unsang oras, unsang adlaw, unsang bulan. Pero ang signs of the times when Israelite shall be what? Hated by the whole countries. And they will proclaim war against Israel all over. Then Christ will come in. To end this world. Mo nang tinuod mga kigsunan, mo na ang pinaka-ngilngig nga sign kung ang iyang katawhan moabot ng panahon nga ang tanan nga nasod magdugmok sa Israel, diya na magbalik ang Ginoo. Pero ang Ginoo tagaan niya leksyon ang Israel. Basahan nyo ang Book of Ezekiel, Zacarias, and others in the Old Testament daw. Ang old anyo, wala na say kanahan. Isa lang ang message ana. Walay old, walay new. The Bible still remain in the same direction, the same light,
the same messages, the same principle. Walay old and new ang Bible. What is the past and what is now in presence, they are the same and the same thing. As far as the light of the plan of salvation is concerned, wala na gausab. Ang pag-reveal sa Ginoo sa plano sa kaluwasan from Genesis 3:15 down to the present time, gi-magnify lang sa Ginoo. Mao nang gitawag ni Paul nga manifold wisdom of God. Gi-systematize lang sa Ginoo. Mao nang gitawag ni Paul nga dispensation of grace. Gi-systematize, daghang sistema, manifold wisdom, daghang pamaagi, gi-pamaagi. Mao na siya nga gikan sa Genesis paingon sa Malakay, from Mateo paingon sa Revelation, gipamaagihan sa Ginoo aron maintindihan ang gitawag nga to rescue the lost image of God. So daghan pamaagi kay ang pag-rescue o ang plano sa kaluwasan o ang grasya nga gihatag sa tao dili dawat limpyo. Walay dawat limpyo sa langit. Walay dawat limpyo sa langit. If you are awkward here on earth, you are also at the same time awkward in heaven. Kung wala ka kasabot sa light sa plano sa kaluwasan diri sa yuta, digto sa langit, wala may madawat nga awkward. Kaya ang plano sa kaluwasan kinanglan itrin ka diri sa yuta. Pag abot mo sa langit, dili ka na ignorante. Muna ingon ni Paul, they are persons of no importance because they know nothing about the light of the plan of salvation and they are not accepted into the rest of the Lord because of being unbelief. Unbelief or unbelief means transgression of the law. Hard-headed, stiff-necked, without giving their attention what is the law of God. Muna siyang mga unbelief. Ibasa tanana dito sa Book of Hebrew atong last week. Ibasa tanana sa chapter 3, gikan sa verse 15 to 19. Because of their being unbelief, they cannot enter into the rest of the Lord there in heaven. Tungod sa ilang pagkamalinapason nga dili matinumanon, mao na sa ang unbelief. Unbelief. Mao na sa ang tinuod nga study about God or light of the plan of salvation or true correct interpretation of the light of the plan of salvation. Law, grace, and covenant, they are one and the same thing. Love, faith, and obedience, and believe or belief, they are one and the same thing. Meaning, obedience of the law. Law, grace, and covenant, meaning person of Christ Jesus, which is the law. Mao na sang pagsabot sa Biblia nga gitawag light of the plan of salvation. So mga kaigsunan dire, magpadayon na ta sa chapter 4 of Hebrew. Dire na ta sa chapter 4 of Hebrew. Ang context dire gisgot og God's promise of a Sabbath rest. Okay? Klaro dire? Klaro ha? Ngano man nga gisulat ni Paul ang chapter 4, ang context niya, God's promise of a Sabbath rest. Why? Ngano gi sulti ni Paul ang chapter 4 kini nga context. Ingon niya, God's promise of a Sabbath rest. Kuha na ninyo ng inyong King James Version, kanang original gyud nga King James Version. Kay base na ay mga imitation nga gi-promote ni Satanas sa mga publisher. King James Version daw, pero gi-translate na ni Satanas. Mga deception na ni Satanas. Kay halos tanan nga mga publisher karon, iyan na ni Satanas concept, iyan na ni Satanas translation. Ang tinuod lang nga translation, kining original nga King James Version. So kung nakamoy King James Versions, sutaan ninyo base bag-o na nga
publisher nga what? Established by the devil. Kaya ang ilang pag-interpret sa Biblia, giusab ni Satanas tungod sa mga publishing house. Dili na mao. Labi na kining iya sa mga lengguwahe sa Ilonggo. I mean, sa Pilipino, from Ilonggo, Tagalog, Waray, Bisayas, kining mga Cebuan speaking, tanan, Ilocano, tanan nga klase-klase sa languages in the Philippines, so many languages of the different tribes, gi-translate nila ang Biblia, laing-laing mga publisher, pero concept ni Satanas, kay ang ilang translation, dili mao. Wrong. It's not true. Translation. Wrong. Because of human flesh. Because of concept of the human flesh. Because of devil's counterfeit. Concept sa tao. Munang may fundamental doctrine og may mga Bible publishing house. Ang tinuod nga publishing house katulang ang original nga King James Version. Okay, so basahon ta. Ang chapter 4 pinaka center sa principles of the law. Because the title here is God's promise of the Sabbath rest. Wala ko ga-promote sa mga SDA. Kay I know SDA is part of Satan's strategy. Kay kung dili sila kung dili sila gabantay sa teaching ni Satanas, kung tinuod gid sila nga tao sa Ginoo kay nagbantay Sabado, dapat gina-screen nila. Ingon ni Paul, no check and balance. Mao na sang mga chambering, rioting, and wantonness include the Seventh-day Adventist religion. They are more than scribes and the Pharisees. Nga naman, nagpabilib gid sila nga sila kuno daw tao sa Ginoo kay nagbantay og Sabado. Kita mo na ka, expert ang yawa. Karon nga panahon na, we are now in 2026. Karong panahon na, madunggan mo ang Adventista del Séptimo Día. Nindot kayong ila title, no? Adventista del Séptimo Día. Mayo kayong yawa gid mag bulubalintong sa gitawag nila, sa gitawag nga enticing words. Kanang ulog-ulog yun nga lami kayo paminahon sa ilang mga dila nga gikan yun sa ogyokan sa ilang kasing-kasing nga unod nun. Enticing word, Adventista del Séptimo Día. Kita mo na, kalami kayo paminahon. Wala ko ga torn down sa mga Adventist member nga tarong. Na may mga Adventista nga tarong nga wala gatuo sa ilang mga pastor. Dili na tanan ang Adventista pareho sa INC nga kung unsa itudlo silang pastor, tingob sila tanan, tuo sila tanan, solid sila tanan. Ang Adventista dili. Naay mga Adventista nga wala gid ka eskwela. Ang uban sa bukid, wala ka eskwela theology. Ang uban naa sa bukid, may simbahan sila. Ang ilang simbahan, ang atop, nipa. O ang uban, ang ilang atop, panit lang sa kahoy. Munang naa sa mga bukid. Naka-experience ko, anak. Nakakita ko o naka-observe ko sa ilang simbahan nga may mga simbahan sila nga ang ilang atop, mga panit lang sa kahoy. Even here in Lanao, somewhere in Tubaran, or in part of mountainous area, naadira simbahan nga ang ilang atop panit sa kahoy. Pobre kayo pero gabantay sila Sabado. Giangko nila ang Seventh-day Adventist
Pero lahi sila. Ang mga pastor nga balingag dili sila magtuo. Kaya ang ilang gituohan ang ilang gibasa sa Biblia. Naay mga tao nga ginaguide sa Ginoo nga naa sa membro sa Adventista nga wala yaga pa ilalom sa teaching sa ilang institusyon. Nagbasa sila sa Biblia ug nagtuo sila nga ang Sabado tinuod nga naa sa napulo ka sugo nga center sa love to God with all your heart, soul, and mind. Muna siya ang Sabado. If you love God, you should obey the Sabbath day or keep the Sabbath day holy because that is your expression to love God with all your heart and soul and mind. Muna siya ang memorial of creation when God created the earth. Muna siya ang gitawag nga Sabbath day means God's memorial of creation. So, naay mga SDA nga gapaminaw sa ilang mga pastor, pag ang ilang pastor balingag na sa Biblia, daghan mga SDA nga dili magtuo. So wala ko condemn sa mga tarong nga mga gabantay sa Sabado sama sa mga Adventista nga naay gabantay sa Sabado nga tinuod gyud nga wala gatuo sa mga pastor nila nga mga pastoritoy nga gihiruhan na ni Satanas. Ngano man maingon ko nga ang SDA sakop sa teaching ni Satanas ang ilang institusyon, ang ilang structure sa ilang institusyon kunuhay, institusyon ni Satanas. Ngano man, ngano makaingon ko? Kay naay mga pastor nilang kasinggit nga ang balaod the end, wala na. Naay pastor nilang kasinggit nga ang balaod wala na'y pulos sama ni Edwin Gulpan. YouTube channel. Gasinggit si Edwin Gulpan nga ang balaod wala na'y pulos. Kay naa ng grasya. Pagkasunod na pod nga adlaw, giwali na pod niya nga tumanon jud ang balaod kay mao ang requirements to enter into the gate of the city. Kita mo na kagago? Girambol niya ang pag-deceive sa iyang mga ginawalihan. Gihimo niyang complicated ang iyang message. Kining gapaminaw nga iya giwalihan, wala pug kaalinggat, nagtuo-tuo lang kay Edwin Gulpan nga satanic ang teaching. Nagwali siya nga ang balaod, wala na'y pulos, kay naa ng grasya. Pagkasunod nga adlaw, nagwali na pud siya nga ang balaod tumanon kay requirements kuno nga mao ang makasulod sa gate paingon sa langit didto sa new heaven and new earth. To enter into the gate of the city, the new heaven and the new earth. Mao kuno nang tumanon gyud ang balaod. Gago! Sige ya, daot ang balaod kay wala na'y pulos. Pagkasunod na pud nga, giwali na pud niya nga ang balaod, kinanglan gyud tumanon, kay mao ang requirements paingon sa langit. Kita mo na kagago? Asa niya nagibutang iyang utok? Utok nga satanic, utok nga labhang. Mo na makaingon ko. Kining mga preacher nga toktay, muna ingon sa mga TikTokers diri sa YouTube, sa Facebook, mga TikTokers diya. Nagsiniaw na sila ilang giingnan nga kining walay pulos nga mga gaapil-apil kuno sa ila mga vloggers, mga TikTok, mga toktay kuno toktay og kini kunong gabali gahatag og mga good news nga dili lami labi na sa mga pamulitika. Mga toktay daw, toktay. Ang meaning de sa toktay, o toktae. So munang mga preacher nga walay mga buot, mga toktay. Kaya ang ilang message, complicated. The end na nila ang balaod. Then wala na'y pulos. Then nagwali na pod. Tumanon ang balaod kay requirements paingon sa langit. Asa mang tinuod? Kuyaw ka nga. Ang yawa, gidesib niya ang tao sa slight lang nga idea, murag tinuod yun paminahon, pero naay slight nga giditor ang truth. Pero si Edwin niya, dili lang teaching ni Satanas, teaching ni Edwin Gulpan nga ang balaod wala na'y pulos. Dayon sa sunod na pod nga wali niya, ang balaod tumanon kay requirement sa langit. So gi-complicated niya.
sobra pa sa kay Satanas ka, expert mag-deceive sa katawan sa tibuok kalibutan. Muna nga ingon ko sa inyo, ayaw gid mo magtuo anang preaching ni Edwin Gulpan. Kay kining ako ginasulti sa inyo, tinuod ni, nadunggan ko ni sa iyang mga messages nga gina-input diri sa YouTube. Mao nang iyang wali, daghan nga paminaw nga mga congregation. Member sa ilang congregation. Nya lipay kayo sila maminaw kay Edwin Gulpan. Nahimo na nilang idol. Kay mao na si Satanas ka expert. Kana ganing tao nga lami kayo magwali. Nindot kayo mag enticing words from his mouth. I mean, from the tip of his tongue in his mouth. Mao na si Satanas ka expert. Ang dila sa mga preacher nga sakop ni Satanas, bright. Lami kayo manulti from English to Tagalog. Lami kayo mangsulti diri sa Philippines. And Satan give them also acquired knowledge from Satan. And they became smart and sharp. The preacher of Satan is very sharp like Satan. And their messages is always in satanic direction. Because they are ignorance of the light of the plan of salvation. Even faith, they do not know what is faith all about. That's why they misunderstood episode 2:8. Wali-wali daw sila episode 2:8. For by grace are you saved through faith. Kita mo na kagago? Nya, luwas na kuno sila. Kay, naluwas na sila sa grasya. Pinaagi sa pagtuo. Kaya ang ilang pagtuo, pananampalataya. Kagago. Asa makakakita sa Biblia nga ang pagtuo, pananampalataya. O ang pananampalataya, gidawat sa Ginoo. Hoy, wala, gago, wala na sa Biblia. O practically, common sense, dili na ginadawat sa Ginoo ang pananampalataya o ang faith. Kay wala kakasabot what is faith, what is grace. Gago ka sa plano sa kaluwasan. Dili ka kaintindi sa term faith o sa term grace. Wala ikakasabot anak. Gawali ka lang kay tungod ni Satanas. Gihiruhan ng imong utok. Si Satanas nang gamanyober sa imong utok. Si Satanas nang gakontrol sa imong utok. Munang di kakasabot what is faith and grace. For by grace are ye saved through faith. Unsa nang bot pasabot? Christ is the grace. Christ is the law. Christ is the gift. Pagkawalay buot mong pagkagago mo. Christ is the word. Christ is the everlasting covenant. And Christ is the law, which is God. For by grace, which is Christ, or for by grace, which is the law. Munang punto ni Paul. Because that is a figure of speech from Paul. Episode 2:8. Figure of speech from Paul. And Paul said, for by grace, because gi-explain nga daan ni Paul gikan sa Romans, Galatian, Ephesians, Colossians, gi-explain nga daan ni Paul nga ang grace si Christ, ang grace si Jesus Christ nga maong balaod. Ang grace mong balaod, ang grace mo si Jesus Christ, ang gift mo si Jesus Christ. Munang may figure of speech si Paul sa episode 2:8. For by grace are you saved through faith. Meaning, for by the law or Christ, ye are saved through obedience, because faith means obedience. Gago. Wala kasabot sa iyang ginawali. Kay wala gyoy hanaw sa light sa plano sa kaluwasan. Kaya nga naman, giturn down nila si Dr. Tumanday nga mao'y correct instructor and true instructor as far as the light of the plan of salvation is concerned. Ilagi turn down, ilagi belittled ang professor known as Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Kaya nga naman, igasalig sila ng ilang mga papa, mga lolo, mga angkol, mga pastor na daw. Ya, dili na sila kinanglan nga tudluan kay maayo na sila magwali. Wali ni Satanas. Hoy, ang kaluwasan wala gi point out sa wali o preaching.
of satanic direction, preaching of fleshly direction. Wala na dragi tandi ang kaluwasan. Ang kaluwasan walay dawat limpyo tungod sa imong enticing word through dictation of the devil, counterfeit of the devil, because of your mind already ironed by the devil, brainwashed by the devil. Munang di ka kabalo what is light of the plan of salvation. Ang tinuod lang kining mga preacher sa SDA karon nga gi trodden underfoot the Son of God and change the truth into lie. Ngano man kung tinuod na sila nga tao sa Ginoo kunuhay, Seventh-day Adventist, ngano wala man sila gibadlong sa ilang presidente nga presidente ni Satanas. Ngano gipasagdan sila sa ilang mga leader ni Satanas. Kaya kung tinuod sila nga tao sa Ginoo, dapat may what? May precaution sila. May guideline sila nga from heaven above. Og na sila check and balance from their president of Satan. Satanic president. Kaya kung tinuod ng ilang presidente, nga wala nilagi badlong ning mga preacher nilang kasinggit ng balaod, the end na. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. So the law cannot be saved. Munang isa nila nga preacher. Si Edwin Gulpan, nailhan ko gina, kay gipaila-ila niyang iyang pangalan. I am Edwin Gulpan, dira sa iyang YouTube channel. May pangalan gidira, Edwin Gulpan, preacher, pastor Edwin Gulpan. Yang wali, ang balaod, walay pulos kay niya ng grasya. Unsaon pa man ang grasya kung naa pa man ang balaod. So unsaon ang balaod kung niya ng grasya, wala na pulos ang balaod. Kita mo na kagago. Gitwist-twist ang dila, munang ingon ni Paul, enticing words from the tip of their tongue. Lami kayo mag-twist-twist nga simple analysis. Kung gabasa ka sa Biblia, makaingon ka gyud nga satanic siya. Satanic yun. Kaya ang Biblia wala kasulti ana nga philosophy. Munang gitawag sa Biblia, philosophy of men, teaching of men, doctrine of men, fundamental doctrine of religion. Muna sa ang tinuod. Okay, basahon ta ang verse 1 of chapter 4. Magsugod na ta og interpret sa Bible sa chapter 4 of Hebrew. Kay humanta naman ang chapter 3. Ang iya diri nga heading or context gaingon God's promise of a Sabbath rest. Kining akong pagsulti mitungod sa Sabado, part ni sa Ten Commandment nga mao ang ikaupat nga gaingon, remember the Sabbath day to keep it holy, and that is the character of God, the will of God. Okay? So basahon ta. Ang ako pagwali sa inyo, wala na diri religion because I know religion is under the wings of the devil and most outstanding what? Program and services of the devil. That is religions. So religions, dili ni nakita diri sa kasulatan ni Paul nga maluwas ka tungod kay nag-intra ka og religions. Ang Biblia gaingon lang, iwali ang mayong balita. Unsa man ang mayong balita? The light or the learning points or the power points of the light of the plan of salvation here in the write-up of Paul. And the write-up of Matthew, Mark, Luke, and John nga mao ng mga pulong ni Jesus nga quoted halos tanan ang light sa preaching ni Moses og sa mga prophets. Og si Paul gitagaan sa Ginoo tahas nga i-repeat pod niya og i-define maayo ang light sa plano sa kaluwasan for the last time before the second coming of Christ. Morning right up ni Paul. So basahon ta ang verse 1 of chapter 4. Kay human naman ta sa chapter 3, magsugod na ta interpret sa chapter 4 kung unsa ang mga light nga naa sa right up ni Paul. Verse 1, chapter 4, ingon niya, let us therefore fear.
I-line by line tani pag-interpret. Ingon niya, let us therefore fair. Kinanglan kita mahadlok yod. Tanan kita mahadlok yod. Ingon niya, a promise being left us of entering into His rest. Unsa kunong atong kahadlokan? Kanang gi-promise sa Ginoo nga gibilin sa ato samtang kita nagasabot sa light sa plano sa kaluwasan nga mao ang atong direksyon sa pagsulod sa iyang kapahulayan. Entering into His rest. So kinanglan ta mahadlok. Magkahadlok kita. Aning promisa sa Ginoo nga gibilin niya sa katawhan nga kita magpaingon gyud pasulod sa iyang kaluwasan. Magkahadlok gyud kita kay may requirements. Ngano man magkahadlok ta? Kay naay procedures, naay mga requirements, naay mga konsepto nga ato i-considerar og ato isabot. All the concept that we are going to be considered and to understand deep and hard study. Munang punto diri ni Paul ingon niya, let us therefore fear lest a promise being left us of entering into His rest. Magkahadlok kita. Kay naay direksyon sa light nga maabot ang panahon, masulod ta. Ma-enter ta sa iyang kapahulayan. So kinanglan, magkahadlok kita unsang atong kahadlokan. Ang pagsabot sa iyang mga requirements, ang pagsabot sa iyang light sa direksyon, ang pagsabot sa iyang thought, unsay ang tinuod nga tudlo iya sa mga makasasala aron ang makasasala receive again the righteousness of the law nga nawala dito sa garden sa Eden. Mao man ang requirements nga ibalik ang righteousness of the law aron ta madala sa langit. So kinanglan ta kahadlukan kay si Satanas among number 1 nga nag-deceive og gibali niya ang truth og nag-stumbling block sa direksyon og iya blockingan ang light nga dili ta maintindihan. Mao nang giingnan ta ni Paul, magkahadlok ta ana kay si Satanas mong number 1 tang kaaway. Mao nang pagsabot nga lalum sa right up ni Paul. Verse 2, ingon niya. O padayon usa ta, may sumpay pa di ang verse 1. Ingon niya, being left as of the entering into His rest, any of you should seem to come short of it. Klaro? Kay mangnuan man ta ni Paul nga magkahadlok kita nga gibilinan ta aning promise nga mag-enter ta sa kapahulayan ni Ginoong Hesus. May giandam sa nga para kita magpahulay. So nag-ingon down sa last sentence, any of you should seem to come short of it. So ingon niya, bisan kinsa na sa inyo nga malinlang ni Satanas nga come short of it, meaning malimot ana o matintal nga dili na ninyo na tagaan atensyon mo nang come short of it ang pagkahadlok sa promise sa Ginoo nga gibilin nga kita sulod o magsulod sa iyang kapahulayan. So, bisan kinsa sa ato niya, any of you, ingon niya, verse 1, any of you should seem to come short of it. So, gitagaan kita, pahimangno ni Paul nga magkahadlok kita, bisan kinsa nato, kay may panahon nga malinlang ta ni Satanas, makalimtan tagyod na nga promise. Okay, verse 2, ingon niya, for unto us was gospel preached. Anawa? Mauning pag-interpret sa mga last nga testimony ni Paul. Last nga manifestation ni Paul. I-interpret ang iyang ginasulti. Verse 2, ingon niya, for unto us was gospel. For unto us was the gospel preached. Unsa man ang gospel nga gi-preach? Mao ni
ang write up ni Paul kay mao ni ang gospel, mao ning light nga gihatag sa Ginoo gikan sa langit nga ipa-review na pud kay Paul kay kanang light nga gihatag sa Ginoo gikan kay langit sa langit gihatag na kay Moses, gihatag na sa mga prophets o wali yung pud na ni Jesus aron ma-repeat ang light. Wala gyapon maintindihan sa katawan mo nang for the last favor gihatag kay Paul aron si Paul na gyud ang magwali na pod for the last didto na sa mga hintil. Mo nang nag-ingon dire si Paul, ingon niya, for unto us was the gospel preached. Si Paul ang gawali sa ato kani ang light sa plano sa kaluwasan. Ingon niya, as well as unto them. Kinsa man ang as well as unto them. Bisan sa iyang mga chosen people. Mo nang ginamin niya dire, as well as unto them. Sa mga Israel, giwali ni. Panahon pa ni Moses, giwali na ni sa ila. Panahon pa ni Noah, giwali na ni sa ila. Panahon pa ni mito sila, giwali na ni sa ila. Hantod nga, nalunop, og sinuwa na lang ang nabilin, nagdaghan ang tao. Muni nang ingon si Paul nga, was preached, ingon niya, oh, for unto us was preached the gospel, or the gospel was the gospel preached unto us. Kay giwali na ni gikan pa sa panahon ni Moses, paingon sa panahon sa mga patriarchs, sa panahon sa mga patriarka, gikan sa ila ni Sem, sa ila ni Enoch, sa ila ni Metusela, paingon na dayon kay Noah, hantod na nga nagdaghan ang katawhan, gi-preach pa na panahon na ni Paul, hantod karon. Mo na ni Paul nag-ingon siya, for unto us was the gospel preached. Mao lang ni gyapon nga light, dili ni giusab, dili ni gihimong fundamental doctrine sa mga katawan, o dili ni gihimo nga mga rioting, chambering, anwantonis, nagdinibatihay, kay wala check and balance, walay kamatuoran, ang ilang mga religion, puro tanan, concept ni Satanas, because religion is the what? Sustainable teaching of Satan since in the time of Sanhedrin when Jesus was born 4 BC. And the scribe and the Pharisees, gisustenir gini ni Satanas, sustaining program. Satan sustain the program. Karon nga mga panahon na, gi-modernize ni Satanas, gitawag na nga religion. Mo ni siya ang mga scribes and the Pharisees, ga-pretend nga Diyos nun, pero wala kasabot what is the light of the plan of salvation. Kay dili kabalo mag-interpret sa right up sa prophet, right up sa mga apostles, lalo na sa teaching ni Jesus, Matthew, Mark, Luke, and John, panahon na diri sa teaching ni Paul. Wala gid mi nakasabot. Kay dili kabalo mag-interpret sa fundamental point of the light of the plan of salvation known as the PowerPoint of grace, which is the remedial system starting in Genesis 3:15. Munang wala maintindihi sa mga katawan. Ingon niya, verse 2, for unto us was the gospel preached. Mao ni siya ang light since the Genesis 3:15. As well as unto them, katong mga katawhan sa Ginoo, mo nang ginamin ni Paul, unto them, mga chosen people, the Hebrew or Jews, not being mixed with faith in them that heard it. Klaro. Ipalo up lang ni Paul, unto them, kaning mga Hebrew or mga Hudyo. Ingon niya, but the word preached did not profit them. Kita mo? Ang light sa plano sa kaluwasan nga wala gidawat aning mga Sanhedrin og mga eskriba og parisyo kay mo man lang member sa mga Hudiyo nga nagpalansang kay Ginoong Hesus. Ingon ni Paul diri, but the word preached did not profit them. Ang mayang balita nga light gikan sa plano sa kaluwasan from Genesis 3:15 nga gina-expound ni Moses tungod sa sanctuary, tungod sa bloodshedding of the animal, wala na nila maintindihi ang light sa plano sa kaluwasan. Unto them, ingon ni Paul, did not profit to them. Wala gid nila maintindi. Profit means what?
Wala nila mailhe. Wala nila na alinggate ang kamatuoran. Wala nagturok sa ilang utok. Munang did not profit to them. Wala nila na alinggate. Wala nila na tun-e. Wala nila na sabte. Munang did not profit to them. Muning mga Hudiyo. Muning punto sa teaching ni Paul nga wala mintindi aning mga balo-balo nga mga magwawali. Di ni sila kasabot. Kung sila magbasa ani, they don't know what this, the meaning of this statement of Paul, these sentences wrote by Paul. Di ni sila kasabot unsa ni. Ngonya, not being mixed with faith in them that heard it. Tungod kay wala nila gi intindi, wala nila gi tun-e, wala nila gi tagay atensyon ang preaching sa light of the plan of salvation, plano sa kaluwasan, muna ingon ni Paul dere, ingon niya, did not profit them. Wala nagturok sa ila. Wala nag-highlight sa ilang kinabuhi. Wala nagtubo sa ilang practices. Wala bilin sa ilang memory. Kaya gi-brainwash ni Satanas tungod sa yawa. Munang wala gid sila nakaintindi kay worldly man ang mga eskribag parisiyo ug mga Dios, mga high pride ang ilagay atensyonan ang worldly direction, kalibutanon nga kalipay. So, not being mixed with faith. Ngano man not being mixed with faith? Faith means obedience of the law. Faith means obedience to Christ. Faith means obedience of the word. Faith means obedience of who is the gift. Faith means obedience of who is the grace. Faith means obedience of the word become flesh. And faith means obedience, the testimony of Christ when he said to the scribes and the Pharisees, saying, what shall we do in order to be saved? And Jesus said and answered, this is your lacking. If you want to be saved, keep the commandments. Munang, ingon din ni Paul, not being mixed with faith in them that heard it. Nadunggan na nila si Jesus gasinggit, if you love me, keep the commandments. This is the love of God, to keep His commandment. 1 John 5:3 and Matthew 19:17, this is your lacking. If you want to be saved, keep the commandment. And Jesus Christ enumerated the 10 commandments. Mao nang wala ni Paul, not being mixed with faith in them that heard Him. Nadunggan na nila si Jesus nga nagapangugat sa pagsulti, pag-emphasize, pagpasabot, but they are still hard-headed and stiff-necked, and they do not know, and they did not understand what is the message of Christ, the light of the plan of salvation. Mao na ingon ni Paul, ingon niya, not being mixed with faith in them that heard it. Basahan nyo! Follow me. Read. Read and read and read the write-up of Paul. Now, we are in chapter 4 of Hebrew, the last book of Paul, the last manifestation of Paul. Ingon niya, basahan ko usab. For unto us was the gospel preached, mauning light sa plano sa kaluwasan, as well as unto them, sa mga Hebrew or mga Diyos, mauning namin ni Paul nga as well unto them. But the word preached did not profit them. Wala gyud nagturok sa ila, wala gyud naghatag sa ila og light, wala gyud nagkinabuhi sa ilang kinabuhi. Not being mixed with faith, tungod kay wala sila nagmatinumanon, mix, not mixed with faith. Wala sila kasabot unsa gyud ang light sa plano sa kaluwasan, centered to the law. Not being mixed with faith in them that heard Him. Nadunggan na nila na sa mga propeta, nadunggan nila sa mga apostol, especially sa preaching ni Paul from Matthew, Mark, Luke, and John. Nadunggan nila nga ang balaod mo'y importante, nga ila tagaan attention, but wala gyud nagturok sa ilang kinabuhi. Ingon niya, not being mixed with faith in them that heard Him. Mo nang mga Israel. Verse 3, ingon niya, for we which have believed do enter into rest. Kay kita,
Tungod kay si Paul nag-ingon na nga maoning importante ang napulo ka sugo lalo na ang Sabado nga memorial of creation, Sabbath day or rest for the Lord. Ingon niya sa verse 3, for we which have believed do enter into the rest, into rest. Kay yan na karon ginawali ginapasabot sa ato nga mag-believe gyud ta nga tumanon ginato ang napulo ka sugo kay naa dira ang gitawag remember the Sabbath day to keep it holy, to rest. Mauning namin ni Paul, mao ni siya kalalom nga dili naintindihan aning mga magwawali nga mga toktay. Mga toktay. Kaya wala kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Verse 3 ingon niya, for we which have believed do enter into the rest. Kita karon nga ginawalihan na ni Paul o nagabasa na ani sa tinuod nga pag-interpret sa plano sa kaluwasan. Mao ning sulti ni Paul. Kita karon niya kinanglan gyud ta magsabot aning pag-enter kay didto sa langit sa bag-ong yuta o bag-ong langit still we obey the law. Sa matag bulan og matag Sabado mag-atubang kita sa Ginoo. Sato pa na ay rest day gyapon sa langit. Dito sa new heaven and new earth. Okay? Ingon niya, as he said, as I have sworn in my wrath. Muna ingon sa Ginoo. Ingon niya, kitaya nga naga basa og nagatuon sa true correct interpretation mag-accept gyud ta nga naa kitay direction nga mag-enter into the rest. Naa kitay obligasyon meaning requirements nga magpahulay. Ingon niya, if they shall as he said, munang sulti sa Ginoo, as I have sworn in my wrath. Kita mo? Unsa na siya? Past o taking of the Lord, meaning nagpanumpa gid siya sa iyang kasuko. Nga kita wala gi direction kung dili ta magtuman sa napulo ka sugo nga gaingon remember the Sabbath day. Muna sang rest day. Okay? Dayon ta, if they shall enter into my rest, munang ingon sa Ginoo, nagsulti siya, as I have sworn in my wrath. Nagapanumpa gid sa siyang kasuko, if they shall enter into my rest. Tungod sa iyang kasuko, gihold back niya ang iyang kasuko. Tungod kay gitagaan pa ta chance nga mag-alinggat sa light sa napulo kasugo nga iya karakter nga naa dira requirements nga kita magsunod yun nga ang adlaw nga inugpahulay remembrance of creation kay iya na gipanalanginan, iya pud na gi sanctify og iya na gipahulayan munang gisugo yang mga tao, do this as a remembrance of creation. Remember the Sabbath day to keep it holy. Kay ang Ginoo mismo nagpahulay in a holy what? Concept. In a holy what? Acceptance of the Lord. That day, He finished the creation. He created all things and finished that day. That's why it is holy for Him. So, He blessed that day and rested that day and sanctified that day. Gisugo niya sa katawhan, remember the Sabbath day to keep it holy because this is a memorial of creation. Okay? Ingon niya, although the works, padayon na ta, although the works were finished from the foundation of the world. You see? Kay gihuman na niya ang iyang pagpamuhat sa pagsugod pa sa kalibutan from the foundation of the world. Everything ingon niya. The works were finished from the foundation of the world. Muna nga, ang Ginoo, gipahimangno niya gud sa ato, nag-sworn gid siya sa iyang kasuko, nga kinanglan, kung ikaw tuo kaniya, nag-confess sa iya, hinumdumi gyud ang napulo kasugo, kay naa dira ang remembrance of creation, remember the Sabbath day to keep it holy. Kay importante ka na sa atubang sa Ginoo, kay balaan ka na nga adlaw nga
Ang achievement niya dili basta-basta nga unbelievable nga nahimo ning kalibutan, nahimo ning earth, nahimo ni ang tanan nga mga wonder sa kalibutan. Ang pinakangilngig nga infinite power nga nag-design sa kalibutan, nahimo niya. That's why importante nga nagpahulay siya sa iyang achievement nga nabuhat. It was finished. Works will finish. Ingon niya, works were finished from the foundation of the world. Mao nang pag-interpret sa Biblia nga lalum kayo, nga wala maintindi aning magwawali sa tibuok kalibutan nga sakop ni Satanas. Mga kaigsonan, taman lang ta diri usa sa verse 3. Kay ang time, apit naman ang alas 12, nagsugod ta alas 10:20, alas 11:45 na. We are almost 2 hours. And as I said, 1 hour 1 hour labor or speaking engagement in speak out, especially in the Word of God. 1 hour speaking engagement, preaching, equivalent to 24-hour labor. So kapoy naman mga kaigsonan, murag bugat ng akong ulo tungod sa akong pressure, balik na punta next week. Padayon tani ang verse 4. Kay kining chapter 4 of Hebrew, ang tanan nga ato natun-an sa lain-lain nga mga libro nga may mga chapter na tanahuman, pinaka bulawanon kato nga mga light o mga learning points or PowerPoints. Pero ang ang chapter 4 of Hebrew, from verse 1 down to verse 16, up to verse 16 siya, pinaka bulawan pud nga bulawan nga mga pulong nga ato intindihon aron maandam ang atong attention, ma-open ang atong horizon, maablihan ang atong igdulungog. What is this? Really the light of the plan of salvation that we are going to accept and open our horizon to prepare ourselves, to practice ourselves, and to accept in ourselves the real truth here in the write-up of Paul for the last book of Paul as the last manifestation and testimony from the heaven above as the true light of the plan of salvation. Mga kaigsonan, balik ta next week, kay padayon ta ang verse 4 up. Kay ang ato diri nga pagtuon, pinakalalom ug pinakaimportante nga concept, pinakaimportante nga PowerPoint, pinaka-importante nga learning points nga ato maintindihan ang true correct interpretation in spiritual level, pointing to the higher form, touched heaven, and to be accepted by Christ. Si Ginoong Hesus, muning iyang gidawat, ang gatuon hard. That's why Peter said, the preaching of Brother Paul is hard to be understood because it is unlearned. Wala gitun-an, wala gid may nakasabot, wala gid may nakaintindi tungod kay si Satanas. Gihiruhan ng ilang mga utok, giagaw na ni Satanas ang ilang direksyon, og satanic na tanan ang sa utok sa mga Sanhedrin known as the religion, the scribes and the Pharisees. Mga kaigsonan, taman lang ta dinhi usa. Sunod nga Lunes, padayon ta ang chapter 4 of Hebrew, the last book of Paul. Nindot kaayo ang light, dili lang kay nindot, mao ni ang kaluwasan ta kung ato na madawat og ato maintindihan og ma-open ang atong horizon og ato na ni nga i-appeal sa atong pagkinabuhi og mahimo ta na ni nga ground, training ground. Kining ato kinabuhi diri sa yuta, morning training ground pagsabot sa light sa plano sa kaluwasan aron kita diri mabansay pag abot sa Ginoo, ready na ta nga magpaingon sa langit. Kay dili ta madawat dito kung awkward ang atong training diri sa yuta, spiritually level. Salamat mga kaigsonan, inyong higala si Bal Ritita, magpadayon ta next week. Ginaampo ko ang atong kadaugan sa akong secret prayer, gina-appeal ta mo tanan nga akong mga viewers
bisan pilala mo kabuok duha tulo upat kamo ang bar gold nga simbolo palangit nga gi accept sa Ginoo kay paminaw kamo sa real nga true and correct interpretation of His light from heaven for the hard-headed and stiff-necked people, meaning mga makasasala nga gusto unta luwason sa Ginoo apan gi accept na nila si Satanas ug ila nagi confess si Satanas nga ila master. So may chance pa ta mga kaigsunan kung magpadayon ta study sa right up ni Paul in true correct interpretation. Again, Balritita ang inyong higala. Bye-bye.